Hindi lang yung pagpapaaresto, kundi yung pupumilit sa kanya na pumunta sa komite, pag-declare sa kanya ng contempt, no? At lahat ng usapin na sinasagawa, kine-question po natin yan sa Korte Suprema. Alam naman po lahat ng, siguro lahat ng abogado na yung mga ganun pong proseso dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganung sistema ng investigasyon, para kung nababaliwala ng ating mga korte, no? Bagamat gusto ko lang i-point out na talaga pong very obvious po na ang ginagawang hearing sa Senado inquisitorial po, prosecutorial po yan. Trabaho po yan ng mga prosecutor, no? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. As far as I know, ako po ay being updated. No? Ina-update po nila ako sa magiging progress ng kaso na yan. So sa Korte Suprema, kino-contest natin na attorney yung legalidad o may sakop ba ito ng komite ng Senado yung pagpapaaresto kay Pastor? Totoo yan, Carlo. Hindi lang yung pagpapaaresto, kundi yung pupumilit sa kanya na pumunta sa komite, pag-declare sa kanya ng contempt, no? At lahat ng usapin na sinasagawa, kine-question po natin yan sa Korte Suprema. Attorney, bakit kaya hindi na maintindihan ng komite ni Hontiveros itong aksyon na ginawa na gigil at pinipilit talaga nila? At sabi pa niya, bound ito kasi duty daw niya as senator po ito. Alam nyo, yan nga pong nakalulungkot sa kabila ng mga nangyayari. No? Klarong-klaro naman po na si Pastor ay pinapupunta sa Senado para sagutin yung mga akusasyon, yung mga sinasabi nilang mga testigo na may mga takipang muka, na hindi po natin alam ang kanilang mga tunay na pangalan, pilit nilang gustong pumunta ron si Pastor, samantalang alam naman po lahat ng, siguro lahat ng abogado na yung mga ganun pong proseso dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganung sistema ng investigasyon, para kung nababaliwala ng ating mga korte, no? Na aagawan po ng poder ang ating judikatura, no? Lagi po kasi nilang sinasabi na ito po ay upang matulungan sa kanila sa pagbalangkas ng batas. Ngunit ito po hindi napapatunayan ng mga lahat ng panayamke sa ating Senador Hontiveros. Palagi niya pong sinasabi sa kanyang mga panayam na dapat harapin ni Pastor yung mga nag-aakusa sa kanya ng personal, sapagkat ito po personal na akusasyon sa kanya, no? Lagi niyang sinasabi na sila'y kakalap ng ebidensya, no, na makakakuha ng justisya ang mga testigo na tinatawag ng biktima at survivor, no? Yung pong mga ganong pananalita, yan po under the power po yan ng ating mga hukuman. Hindi po ang Senado ang magtasabi kung sino ang guilty o hindi. Isa pa po, naging worse po dyan, yung mismo pong resolusyon, no? Sinasabi na ginawa na ni Pastor yung mga karumal-dumal na krimen at kasulukuyan niya pong ginagawa ito, no? Yun po klaro na kung meron ganong pangyayari, dapat po ang Department of Justice o ang ating executive branch ang siyang namumuno sa pag-implementa ng batas. At kung ginagawa nga niya yung krimen yun, dapat inaaresto na po siya. Ngayon po, yan po hindi nangyayari, no? So, kaya again, it's another form po ng usurpation of executive authority naman. So, napakarami pong kung aking isasalaysay sa inyo, napakahaba po ng magiging diskusyon natin, no? Bagamat gusto ko lang i-point out na talaga pong very obvious po na ang ginagawang hearing sa Senado, inquisitorial po, prosecutorial po yan. Trabaho po yan ng mga prosecutor, no? Hindi po trabaho yan ng ating mga senador, no? Kahit na po sabihin natin na sila may balak kumuha ng batas, hindi po yan ang tunay na nangyayari. Sapagkat nandun po sa ating mga transcript, no? Siguro kung papayagan nyo akong basahin yung transcript ng mga naging hearing, para sabihin naman nila ito talagang galing kay Senator Hontiveros, no? Open quote, no? Ang hinihingi po natin ay managot
na si Quiboloy para maligtas na ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder, unquote. So, para managot, ang dapat lang po nagsasabi niya ng ating mga korte, no? Hindi po ang Senado. Hindi po pwede magpataw ng parusa ang ating Senado. Ito po, iduduktong ko pa. No? Part po to ng hearing, no? Open quote. Iyon din ang layunin ng komite, alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Unquote. Yun po, hindi po galing sa akin yun. Yun po ay mismong pananalita ng ating kagalang-galang na Senator Ontiveros. Kung inyo pong hihimayin yung mga ganong pananalita, napakaklaro po, no, na iyon nauukol sa poder ng judikatura. Yung pong pagpataw ng judgment, yung pagkuha ng mga ebidensya, yan po, very, very clear. Kahit po ikaw ay first year law student, yan po ay malalaman mo, no? You can easily distinguish na yan po ay dapat ginagawa ng ating judikatura. So yun po, napakalungkot po na despite sa mga ganong aming 3 beses po namin itinawag ang atensyon ng ating mga senador tungkol dito, sa kasawiang palad po, ito ay hindi nila siguro kinonsider at humantong na nga sa pagko-contempt kay Pastor at sa kanyang order of detention. Piling hukom lang ito si Hontiveros, attorney. Pero kung makikita natin, kung gusto pala niya ng hustisya, ang makapagbibigay niya, ang makapag-design niya, ang korte, malino na malino. Gaya na sinabi niya, attorney, kahit ordinary mamamayan, alam niyan eh. Pero kung titingnan niyo, iba talaga yung motibo. Ito, attorney, kung habang nakadulog ito sa Korte Suprema, kasabay din ito, attorney, kung mag-serve ng yung arrest warrant pa, ano po yung approach natin dyan? Kasi sa PRO 11, hindi pa sila nakatanggap. Kasi mag-a-assist lang sila, yung Sergeant at Arms po, ang mag-serve niyan. So ano po yung preparation na ginagawa po natin? Alam mo, Carlo, napakagandang tanong yan, no? Kagaya ng mga sinabi ko sa aking mga naunang panayam sa media, yan personal na desisyon ni Pastor, no? Kung paano niya tatanggapin yung order of detention, no? Pinaliwanag namin sa kanya yung kanyang mga karapatan na niyurakan ng Senado, no? Sinabi namin na walang due process, yung kanyang Bill of Rights patuloy na binabaliwala, no? And again, alam naman ni Pastor siguro ang kanyang gagawin and we leave it sa kanyang sound judgment, no? Ako rin naniniwala na ito siya'y nananalangin kung paano niya harapin itong krisis sa kanyang buhay. Ngayon, siguro ito bilang pakiusap na rin sa ating mga senador, no, habang sana ito ay kinoconsider ng ating kataas-taasang hukuman na siya naman talagang dapat na nag-i-interpret, no, o nagsasabi ko ano ang tamang batas, baka naman pwedeng hintayin na muna natin na maglabas ng resolusyon o desisyon ang ating Korte Suprema bago natin na i-implement, no, itong sinasabing order of detention or warrant of arrest, no? Sapagkat kasama po sa aming mga kahilingan sa ating kataas-taasang hukuman na ipahinto po, no, ang order of detention or warrant of arrest, pati na rin po yung pag-issue ng subpoena at yung contempt order laban po sa ating minamahal na Pastor Quiboloy. Before po si Admiral at si MJ, last na lang po. Attorney, linawin lang po natin na hindi po ito pang babastos, pang insulto sa komite ni Hontiveros. Iklaro lang po natin. Nako, hindi po. Alam mo, Carlo, nung una pa lang natanggap namin yung liham ng senador, sumagot na agad si Pastor, no? Nagmamanhik, nagpakumbabang loob siya na sana huwag na siyang tawagin sa Senado sapagkat yun nga po sa kanyang pag-aalinlangan na may mga violation na po sa kanyang karapatan, no? Kaya po ito pong liham na to hindi sinagot, no? Nagpatuloy pa rin po ang pagdinig sa Senado, kung kaya't ako na po ang sumulat bilang abogado ni Pastor Quiboloy. Ganon din po aking inilatag yung aming dahilan kung bakit baka pwedeng hindi na sumipot si Pastor sapagkat may mga usaping kriminal na po, no? Na dapat sa husgado lang natin pinag-uusapan at hindi sa Senado, no? Hindi sa committee, no? Dapat po sa korte natin pinag-uusapan. Again po, hindi kami pinagbigyan, pero gayon pa man, sumulat po kami pangatlong beses, no? Pinaliliwanag po namin, pilit namin gustong kumbinsin ang ating komite hanggang sa meron na nga pong nag-object, no, ng mga senador. Although hindi ho nakuha yung majority, again po,
kami sumulat na naman, no? Sa pamamagitan ng show cause order, no, and legal justifications. Doon po inilatag na namin ang aming komprehensibong mga grounds, no, kung bakit talagang hindi namin pwedeng payagan si Pastor without sacrificing po yung kanyang Bill of Rights, specifically po yung right against self-incrimination. Hanggang sa ating batas po kasi kailangan i-exhaust natin yung administrative remedies, no? So, dahil wala na po kaming magawa sa Senado, napilitan na po kaming idulog sa Korte Suprema yung usapin para finally po ang Korte Suprema na ang magdesisyon kung ano po ang nararapat sa karapatan po ni Pastor Kibuloy at yung limitasyon po, no, ng Kongreso or ng Senado sa pagtawag ng mga resource person at ang limitasyon na to at vis-a-vis, no, sa karapatan ng mga resource person sa kanilang Bill of Rights, no, or right against self-incrimination.